Aming Ama, aming Diyos, salamat po sa inyo sa panibagong araw, panibagong linggo na kami po ay minsan pang makapaglilingkod sa inyo. Dalayan ko po sa oras po na ito, anuman po yung nakita niyong mga karumihan, mga pagkakasala na aming nagawa, patawarin niyo kami. Linisin po kami ng iyong makapangyarihang banal na dugo sa oras po na ito. Nang sa gayon, ang iyong Espiritu, kayo po, Holy Spirit, ay malayang makakilos sa mensahe niyo po para sa amin sa araw po nito. Tulungan niyo po kami, gabayan niyo po ang bawat isa sa amang dako sila naroon. Pag-isahin niyo kami sa isang Espiritu, isang kaunawaan, Panginoon, na mula po sa inyo. Papuri, parangal ay dahil sa inyo lamang sa pangalang Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po dito po sa lugar ng Taiwan, sa Pilipinas, at sa ibang dako naman po ng
ng mundo ay magandang gabi o kung anong oras po tayo ngayon dyan. Tayo po ay mag-aaral salita ng Diyos. Samantalahin ko na din po yung pagkakataon sa mga may kamag-anak, kakilala o kaibigan po dito sa lugar ng Taiwan. Ang Door of Faith Tunan po ay magdaraos ng ikatatlong katapatan ng Panginoon. Kaya kung meron po kayong kaibigan, kamag-anak, kakilala na naghahanap ng church dito po sa lugar ng Miaoli, Taiwan, sa Tunan, ay pwede po kayong mag-message po sa group. Nilagay po namin dyan yung pangalan ng church. At pwede po kayo mag-message po doon sa group if ever na gusto nyo pong pumunta. At ang gawain nga pong ito ay nagmumula po dito sa lugar ng Miaoli, Tunan, Taiwan, sa pamamahala po ni Pastora Never Masaredo. Sige po, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos sa aklat po ng Daniel, chapter 3. Siguro po ay hindi ko na po ganong papakabasahin dahil pag binasa po natin to ay tatagal po tayo. Ikikwento ko na lang po sa inyo. Nung panahon pong ito ay ang mga Israelita o ang bansang Israel, hindi pa po sila bansa. Naghahari po sa time na ito ang Babylonia sa pamahala po ni Haring Nebuchadnezzar. Ngayon, itong si Haring Nebuchadnezzar ay nagpatayo po siya ng isang rebultong ginto na 27 metro ang taas. Ngayon, sabi po niya, pinaparaphrase ko lang po ang sabi niya, kapag ka daw tumunog ang lahat ng instrumento, kailangan ang lahat ng tao ay luluhod para sumamba sa rebultong pinagawa niya. At may pangyayari po dito na itong si Shadrach, Meshach at Abednego o si Haniel, Mishael at si Azaria ay hindi po lumuhod nung tumunog yung instrument. Ngayon, yung ibang mga taga Babylonia na nakakita dun sa ginawa ng tatlo ay isinumbong doon sa hari yung ginawa ng tatlong ito na hindi nga daw lumuhod. Pero mayroong mga bagay na sinabi itong magkakaibigan, kagaya nung sinabi niya doon sa Daniel chapter 3 verse 16. Sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Kasi kung hindi po sila luluhod, ang mangyayari, itatapon po sila sa naglalagablab na hurno. Ngayon, ito yung naging sagot po nung tatlo. 17, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon, at hindi man niya kami at kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na nisasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. So, to make the long story short, lalo pang nagalit yung hari at pinainit pa ito ng times 7. Yung hurno. At tinapon nga dito sila Shadrach, Meshach at Abednego, si Haniel, si Mishael at si Azaria. At yung mga naggapo sa kanila na malalakas na tao doon, mga lalakas na kawal ay nauna pang namatay. So, ano nangyari dito sa may kwentong ito? Hindi po namatay yung magkakaibigan. Dahil sa kanilang katapatan kay Yahweh, sa Panginoon. So, ano ang masakit na katotohanan na nangyayari noon, na nangyayari na rin sa ating panahon ngayon? Ano yung masakit na katotohanan? Alam niyo po ba mga kapatid, na
sa pangyayari pong ito ay may kagaya nitong pangyayari sa panahon natin. Una, ang bawat tao ay may kanya-kanyang rebulto. So, literally, siguro maraming makakapakinig nito na nasa ibang kaunawaan pagdating sa salita ng Diyos. At merong mga rebulto talaga na mga pinapagawa. At yung mga rebulto na yon ay pinupunasan o iniiyakan at dinadalanginan. Sabi dito, kagaya ng sinabi sa verse 1, si Haring Nebukadnezar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Ibig sabihin, kung sa panahon na ito ay ang tao ay gumagawa na ng sariling rebulto, dito naman sa time natin, hindi lang po patungkol sa rebultong gawa ng tao, kundi minsan yung mismong sarili natin ay ginagawa na nating Diyos-Diyosan. O ano pang mga bagay na tinatangkilik natin na talagang nakatutok doon yung panahon natin, ay nagiging Diyos-Diyosan na rin po natin. Kaya sabi ng Habakuk, punta po tayo ng Habakuk chapter 2, bukod sa utos po ng Panginoon na huwag tayong gumawa ng nasa langit at nasa lupa sa Book of Exodus, sinabi rin po dito sa Habakuk, yung bagay po na yan, ano nga ba ang magagawa ng mga gawang kamay lamang ng tao? Habakuk chapter 2, verse 18 po tayo magsimula. Sa MBB na salin, ang gamit ko po. Habakuk chapter 2, verse 18 hanggang 19. Ano ang kabuluhan ng Diyos-Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito at pawang kasinungalingan ang sinasabi nito. Ano ang ginagawa nitong mabuti upang pagkatiwalaan ng gumawa? Ito ay isang Diyos na hindi man lang makapagsalita. Mapapahama kayo. Ginigising ninyo ang inyong pirasong kahoy. Pinababango ninyo ang isang bato. May maipapahayag ba sa inyo ang isang Diyos-Diyosan? Maaring ito'y nababalot sa pilak at ginto, ngunit wala naman itong buhay. So yan po ang sinasabi ni Prophet Habakuk patungkol sa mga gawang kamay lamang ng tao. At sa buhay po natin, mga kapatid, kung meron pa tayong tayo ay Kristiyano na, at meron pa tayong mga natatagong rebulto, I encourage you po na itapon na po natin at manalangin tayo sa Panginoon dahil alam nyo po ba na yung ibang mga rebulto ay may mga spirito rin na ipinanalangin po para magdulot din sa atin ng masamang bagay sa ating tahanan. Kaya, ang sabi dito, wala naman siyang magagawa. Gawang kamay lamang ito ng tao. Ano pa? Pangalawa, sa panahong ito, kung ano ang uso, yan ang ginagawa. Kahit hindi tama, ay tama na din. Dahil ginagawa ng nakararami. Tingnan nyo po yung nangyari sa verse 7. Balik po tayo ng Daniel chapter 3 verse 7. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebukadnezar. Ang utos ng hari, kapag narinig nila ang tunog ng instrumento, lahat ng tao ay dapat lumuhod. At ganun nga yung ginawa ng nakararami. Bakit sila na-attract na gawin din yung bagay na yon? Bukod sa ito ay utos ng hari, dahil marami ang gumawa, gumaya na din sila. So sa panahon natin, kung ito ay uso, ito ay gagawin ng nakararami. Kung ito ay
tinatanggap na ng marami, ay makikigaya na rin po tayo. Ano yung kaisipan na pumapasok sa atin ngayon sa mga oras po na ito, mga kapatid? Gagayahin ba natin yung ginagawa nung nakararaming tao sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar sa time ng Babylonia? O gagayahin natin yung tatlong magkakaibigan na si Meshach, Shadrach, and Abednego, si Misael, si Haniel, at si Azaria, na nanindigan sa pananampalataya? Hindi sila lumuhod sa rebultong ginto na pinagawa lamang ni Haring Nebuchadnezzar. Ano ang aral sa kwento ng magkakaibigan? Excuse me. Ang pinakauna na aral na makikita po natin dito, mga kapatid, ay yung buong tiwala. Alam niyo po, mga kapatid, mahirap magtiwala. Minsan sa tao ay yung lubos mong pinagkakatiwalaan na tao ay darating din yung panahon na bibiguin ka. Pero dito kasi, alam niyo mga kapatid, yung magkakaibigan na ito, tingnan niyo po yung verse 17 na, basahin ko po ulit. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Tingnan niyo mga kapatid, kahit inutos na ng mahal na hari, na kapag hindi kayo lumuhod sa rebultong ginto na aking pinagawa, itatapon kayo sa pugon, ang sagot ng magkakaibigan, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. So, mga kapatid, ano ba yung pakiramdam ng isang tao na buo yung tiwala? Alam niyo po ba nakalagay sa Bible, 2 Corinthians 5, 6 hanggang 8, sa New King James na salin. 2 Corinthians 5, verse 6 to 8, sa New King James. Pwede po ba akong pa-flash kung meron pong mga kapatid? Pa-flash ako. 2 Corinthians 5, verse 6 to 8. Pakinggan niyo po. So we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. 7. For we walk by faith, not by sight. 8. We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. May confident. Yung tao po na buo ang tiwala ay may confident na tutulungan siya ng Diyos. Kagaya po ng magkakaibigan na ito, may confident po sila. Tingnan niyo po. Malakas ang aming loob, kaya laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob. At mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Alam kasi ni Meshach, Shadrach, and Abednego, kilala kasi nila kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Kaya they have confident. Buo yung tiwala nila. Malakas ang kanilang loob na humarap sa mahal na hari. Na mahal na hari, kung iyan ang gusto mo, kaya they have confident, gawin mo. Kung iyan ang gusto mong gawin, gawin mo. Sa buhay po natin mga kapatid, may confident po ba tayo sa Panginoon na pinaglilingkuran natin? Do we live by faith? O namumuhay pa rin po tayo sa pananampalataya? Tandaan po natin, ang mundo nating ginagalawan ay batay sa ating pisikal na pagkakita, limitado lang po. Pero ang Diyos na nandun sa langit, kita niya po ang lahat ng bagay. Magkalayo po tayo. Kaya kung ang pagtitiwala natin ay ilalagak po natin sa Panginoon, higit po na alam niya ang mga nangyayari sa atin. Higit po na alam niya yung dapat gawin kaysa sa mga bagay na iniisip po natin. Pangalawa, kasunod ng buong pagtitiwala, magbubunga ito ng paninindigan. Kaya sa verse 18, ang sabi po dyan, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo.
tignan niyo po mga kapatid, may paninindigan. Bakit? Paano natin nasabi? Kung hindi man kami tutugunin ng Diyos na pinaglilingkuran namin, buo talaga ang loob nitong mga to. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Kung buo ang tiwala natin sa Diyos, meron tayong paninindigan. Ano yung pinangahawakan natin sa loob natin? Na pananampalataya sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Mga kapatid, manindigan po tayo. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 16, verse 13 to 14, sa MBB na salin. 1 Corinthians 16, 13 to 14. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Ulitin ko po verse 13. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pag-ibig. Alam nyo ba mga kapatid na apostle died martyr? Ibig sabihin po, namatay sila dahil sa kanilang pananampalataya. Alam kasi nila yung pupuntahan nila. Hindi dito sa mundo ang tinutukoy na pupuntahan, kundi langit na bayan. At isa nga dito si Pablo. Nakarating siya sa 3 langit. Hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao ang kanyang nakita. Kaya lubos yung pagsusumikap niya na maabot tayong mga hintil. Tinawag si Pablo para sa ating mga hintil. Na noon ang sinasamba po natin ay mga bato, kahoy, araw, buwan, bituin. Tayo po yun mga kapatid. Noong unang panahon, yan ang mga sinasamba po natin. Kaya itong si Pablo, nung tawagin po siya, nagsumikap siya na abutin ng mga hintil. At tayo po yung nabiyayaan. Kaya po sabi ng Galatians, wala na pong pagkakaiba ang Hudyo o ang mga hintil. Dahil ang lahat ng nanampalataya sa Panginoong Yesus, tinuring ng mga anak ng Diyos. At tayo po iyon, mapalad po tayo. Dahil isa po tayo sa mga pinili, hinirang at tinawag ng Diyos para ipangaral din naman sa iba yung natanggap po natin. Kaya ang sabi ni Pablo, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. Hindi naman po natin sasabihin sa ibang mga mananampalataya na durugin nyo na yung mga rebulto nyo sa bahay. Hindi po. Ipapanalangin po natin yung mga tao po na iyon na mabuksan ng kanilang kaisipan. At hayaan natin ng Diyos ang gumawa ng pagbabago. Nangangaral lamang po tayo pero ang Panginoon pa rin ang nagbabago ng puso at isip ng isang tao. Panghuli. Last point po natin, pangatlo. May Diyos na sumasama. Ayan, makikita po natin dito sa talo na po tayo dun sa 24. Daniel chapter 3, verse 24 hanggang 25. So, naitapon na po yung mga magkakaibigan, no? Itinapon na po sila dun sa naglalagablab na horno. At namatay yung mga nagapos sa kanila. Pagdating dito sa verse 24, nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar. At itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lang ang hinahagis natin sa apoy? Ulitin ko po. Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. 25. Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. Pakinggan niyo po mga kapatid. Itong si Haring Nebuchadnezzar ay namangha sa kanyang nakita
Dahil alam niya at 100% sure siya na 3 lang yung tinapon. Pero bakit 4 na yung nasa loob ng pugon na naglalakad at hindi nakagapos? Kasi bakit? Sa gitna ng apoy ng pagsubok, may Diyos na sumasama sa mga tapat niyang lingkod. Ulitin ko po mga kapatid, maganda po ito. Sa gitna ng apoy ng pagsubok, may Diyos na sumasama sa mga tapat niyang lingkod. Sinamahan sila ng Diyos dahil nanindigan sila sa kanilang pananampalataya at buo ang tiwala nila. Nakukuha po natin mga kapatid. Ano yung kalalagayan mo ngayon? Nasa ang apoy ng pagsubok ka sa panahong ito. Kapatid, may Diyos na sumasama. At hindi ka lang niya sinasamahan, sabi pa ng Biblia, nauuna pa siya sa parada ng tagumpay. Kaya nga laging sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad, pag nagpapagaling siya, kay liit ng pananampalataya. Ganon din sana yung maging kaisipan natin na hindi maliit yung pananampalataya, kundi magkaroon tayo ng pananampalatayang malaki na may Diyos na nakakita ng lahat ng sitwasyon natin. Ano yung naisabihin sa atin ngayon ng Panginoon? Unang Juan, chapter 5, verse 18 to 21. Unang Juan, chapter 5, verse 18 to 21. MBB na salin. Unang Juan, chapter 5, verse 18 to 21. Alam natin na mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos. Pakinggan niyo po kung ilang beses uulitin yung anak ng Diyos. At hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Alam natin na mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos. At hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Alam nating tayo'y sa Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Binanggit dito yung unang anak ng Diyos, pero pumapatungkol ito sa mga, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Iyan yung unang anak ng Diyos. Pero pumapatungkol po ito sa atin na mga mananampalataya ni Kristo. Sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos. Yung anak ng Diyos dito na naka-caps lock na letter A, at Diyos, mga kapatid, ang Panginoong Hesus to. Sa verse 20, inulit na naman yung anak ng Diyos na nakakapslak ulit na anak at ng Diyos. Pangalawa, sa pangatlong beses, alam nyo ba sa Biblia, pag inuulit-ulit po at may pangatlong beses na, may ibig sabihin po yan. Dito sa pangatlong beses, pinangalanan yung anak ng Diyos at ang pangalan niya ay Kristo. Jesucristo. Maniniwala ba kayo mga kapatid na yung kasama ng tatlo ay si Jesus Christ? Maniniwala po ba kayo? Ako po ay naniniwala. Tayong mga mananampalataya ni Kristo, Jesus ay itinuring ng mga anak ng Diyos. Yung tatlong magkakaibigan na ituring na anak ng Diyos dahil sa pananampalataya sa tunay na Diyos. Hindi sila sumamba doon sa pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar na Diyos-Diyosan lamang. Paano natin mapapatunayan? Sino yung ika-4 na kasama ni Meshach, Shadrach, and Abednego? O si Misael, si Hanael, at si Azaria. Kunin po natin sa salin ng King James Version. Daniel chapter 3. Daniel chapter 3 verse 25. Pakinggan niyo po mga kapatid. Wala pang Panginoong Hesus sa panahon pong ito. Inaakala po ng maraming tao. Pero alam niyo ba na nagpapakita ang Panginoong Hesus sa iba't ibang kaparaanan? At sasabihin dito mismo that He is the Son of God. Pakinggan niyo po. Nakpa-flash ako sa King James na salin. Sa KJV version, ang sabi po dito, Daniel chapter 3 verse 25, He answered and said, Lo,
I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Ulitin ko po, ano? And the form of the fourth is like the Son of God. Ilang beses pong inulit yung Son of God doon sa binasa po natin sa 1 John chapter 5 verse 18 to 21. Yung pangatlong beses pinangalanan siya at ang pangalan niya ay Jesucristo. Daniel chapter 3 verse 25. Ang sabi po dito, yung pang-apat, the form of the fourth is like the Son of God. Means, pinapatunayan ng Biblia yung sinabi doon sa aklat ng Matthew, chapter 1, verse 23, na behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God is with us. Doon po sa aklat ng Matthew, sabi nung anghel, magsisilang daw yung berhen ng isang sanggol at papangalanan itong Emmanuel, na ang ibig sabihin is God is with us. At nakakamangha mga kapatid, sa lumang tipan, makikita natin yung Son of God kasama nung magkakaibigan. At sino po ang nagsasalita sa panahon pong ito? Mga kapatid, unbeliever. Haring Nebuchadnezzar. Siya mismo yung nagpagawa ng rebulto. The glimpse of eternal life show in this event in the Bible. It proved that even the fiery furnace cannot stand to His power. The Son of God who stand to all the righteous children of God. Pinakita ng Panginoong Hesus, glimpse pa lang po yan, that He can save to that lake of fire na pupuntahan ng mga taong walang pananampalataya. Pinakita ng Panginoong Hesus, sasamahan ko kayo because you are now righteous in the sight of the Lord. Sasamahan ko kayo at papatunayan ko yan kung buo ang tiwala nyo sa akin at may paninindigan kayo. Bakit? Kasi merong Diyos na sumasama. Purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. Sige po, tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Hallelujah. Pwede mo natin purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise your name, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa inyo. Salamat sa kapahayagan niyo. Di po kayo nagkulang sa amin, Panginoon. Ako po ay nagkukulang. Ano man yung naging kakulangan ko sa mensahe. Lord, kayo po ang magpuno. Tulungan niyo po kami na alisin namin yung mga bagay na hindi po nakakalugod sa inyo, yung mga rebulto ng aming mga buhay. Kagaya ng sinabi ni Apostle John, mga kapatid, lumayo kayo sa Diyos-Diyosan. Panginoon, tulungan niyo kami na maunawaan namin ang mga salitang ito at patuloy naming maranasan yung kapangyarihan niyo na siyang babago po sa amin. Di kami matutulungan ng mga gawang kamay ng tao. Isang pinaniniwalaan namin. Namumuhay kami sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Dahil kayo na Diyos na Spirito na hindi namin nakikita. Naniniwala kami na kayo mismo yung Diyos na tutulong sa amin. Dahil pinangalanan kayo sa Biblia. Your name is Emmanuel. Na ang ibig sabihin is God is with us. Salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Anumang oras yung masumpungan ng mga kapatid kong mapanood ang video na ito, Lord. Sa panahon na mayroon silang pagsubok, kayo po yung maging kasapatan nila. Sino man sa amin nakakaranas ng karamdaman, I pray healing in the name of Jesus. Na
At sa paglilingkod namin sa maghapon pong ito, Lord, maging karapat-dapat po kami. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa kapangyarihan niyo po, Holy Spirit. Gamitin niyo lamang ang aming mga buhay. Pag-isahin niyo po kami sa isang spirito. Magkakaiba man ang pangalan ng mga churches, pero naniniwala ako, basta kayo, Panginoong Yesus, sinasamba bilang Diyos at Panginoon. Iisa kami, O Diyos. Salamat po sa inyo. Kalakasan sa buong maghapon at protection and favor na mula po sa inyo. Salamat po sa inyo. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat po tayo magsabi ng Amen. God bless po sa ating lahat. To God be all the glory.